Ang kwentong inyong mapapakinggan ngayon ay patungkol sa isang dalagang probinsyana at isang binatang gwapong engkanto na asyendero. Labis na nagmamahalan ang dalawang nilalang na ito. Ngunit sa kabila ng lahat, ay maraming hadlang sa kanilang pag-iibigan. Kahit anong pilit nilang ilalaban, ay marami pa ring mga cheche boreche. Ano sa palagay ninyo? Magiging sila kaya sa huli? O magiging kwento na lang ang kanilang pag-ibig? Tara na at simulan na natin ang kanilang kwento. Sa magulong mundo ng buhay pag-ibig, iniwas ni Sonia ang kanyang sarili. Mula sa lungsod ay pinili niyang mamuhay sa probinsya. Malayo sa mga kapitbahay, malayo sa mga tsismis at intriga. Ngunit nang mamatay ang kanyang ina, ay kinakailangan niyang bumalik ng lungsod. Muli na naman niyang nakasalamuha ang kanyang matalik na kaibigan. Tuwang-tuwa pa ito nang makita siya. Sa wakas, Bes, umuwi ka na rin. Tuwang wika nito habang yakap siya nito ng mahigpit. Oo, Bes, kailangan eh. Malungkot na sagot niya. Kung hindi namatay ang kanyang ina, ay wala siyang balak na magpakita pa. Pagkatapos ng kanyang kabiguan sa pag-ibig, nawalan na siya ng gana pang tumira sa lungsod. Payapa ang kanyang buhay kasama ang Lola Indang at Lolo Bastinya. Matapos ilibing ng nanay mo ha, may kikitain tayong gwapong binata, Sonia. Naku, ang gwapo niya kaya tiyak akong magugustuhan mo siya. Ayan ka na naman, Loida. Ayaw ko nang may makilala pang muli na lalaki. Nakakabwisit sa buhay. Ayos na ako sa buhay ko sa bukid kasama si na Lola. Pagtanggi niya sa muling plano ng kaibigan. Gusto nitong maging tulay sa isang lalaki para dito ay gwapo, mabait at bagay na bagay sa kanya. Ngunit ayaw niya niyang makaranas muli ng pagkabigo. Isang beses lang, tama na iyon. Baka sa susunod ay mapuruhan na siya sa gagawin niyang pagpapatiwakal dahil lang hindi niya tanggap na niloko siya ng lalaki. Matagal ka nang hiwalay sa losyon na yun. Bakit ayaw mo pa siyang kalimutan? Wala na nga tayong balita kung buhay pa ba ang lokong yun. Matagal ko na siyang kinalimutan. Nakapag-umpisa na ako ng bagong buhay. Ayaw ko na ng mga lalaki sa buhay ko, Loida. Ayaw ko na ng paulit-ulit na nasasaktan. Alam mong mabilis akong ma-depress, diba? Talagang wala na akong ganang magkaroon ng nobyo. Walang magawa ang kanyang kaibigan, kundi ang hayaan siya. Dahil kahit anong pilit nito ay hindi siya makikinig. Tahimik na siya sa pagiging single. Ang totoo ay balak niyang puntahan ng isang asyenda na ang sabi ng kanyang lola ay naghahanap ng isang personal maid. Medyo istrikto at mailap sa mga tao, pero malaki raw ang alok na sahod. Kaya interesado siyang nag-apply nung nakaraan. Hinihika na rin ang kanyang lolo at madalas na umaatake ang rayoma sa kanyang lola. Kaya kailangan niyang kumayod para sa mga ito. Pagkatapos mailibing ng kanyang mama, ay nagpasya na siyang bumalik sa bahay ng kanyang lolo at lola. Hindi ka na ba papipigil, ate? Malungkot na tanong ng kanyang kapatid na si Iska. Ang sumunod sa kanya. Kawawa ang lola at lolo doon. Parehong may sakit. Kaya ikaw na lang muna ang bahala sa kanila ni tatay at ng ating mga kapatid. Malungkot na bilin niya rito. Mabigat ang loob niya nang bumiyahe patungong probinsya. Hati ang kanyang puso sa kanyang mga naiwang kapatid. Ngunit nang simula nang tumira siya sa bahay nila lolo at lola niya, ay nasa mga ito na ang kanyang puso. Pagdating niya sa bahay, ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang lola Indang. Mabuti at nandito ka na, Sonia. Bungad nito. Oo, Lola. Pinigilan nga nila ako. Kaya lang inalala ko naman kayo ni Lolo Baste. Ganoon ba?
O nga pala apo, pinuntahan ako dito ng tauhan ni Mr. Camino, ang may-ari ng Hacienda Camino. May pinasa ka daw na biodata roon. Puntahan mo na dahil pinatawag ka na ng amo. Nako, baka may nahanap na yon. Noong nakaraan pa kaya yon. Kasabi ng kanyang lola ay hindi na niya alintana ang pagod sa biyahe. Agad siyang pumunta ng asyenda upang makaharap ang may-ari ng asyenda. Pagkarating niya doon, ay nakausap niya ang isang binata. Ang tagal kong naghintay. Interesado ka pa rin ba sa trabaho? Galit na tanong ng binata. Medyo madilim ang mukha nito. Napaka-misteryoso. Pasensya na po sir. Nung araw na nagpasa ako ng biodata, iyon din ang araw na namatay ang aking ina. Kaya bumiyahe agad ako para makauwi. Matapos ang libing ni mama ay bumalik din ako kaagad. Katunayan po ay kararating ko lang talaga galing syudad. Mahabang katahimikan habang tinitigan siya nito. Bigla siyang naasiwa, kaya napayuko na rin siya. Bakit karapat-dapat ka naman sa trabahong ito? Tanong nito. Mapagkakatiwalaan niyo po ako sir. Mabilis akong matuto. Masipag at higit sa lahat, hindi maselan sa mga trabaho. Kaya ko pong multitasking. Yun lang? Tanong nito. Hindi niya alam kung bakit napatango siya sa mga tanong ng binata. Sigurado ka talaga? Wala kang ibang kailangan o naalala man lang? Napakunot ang noon niya. Tinignan niya ang mga mata ng binata. Tila kakaiba ito sa lahat. May napapansin siyang kakaiba dito. Trabaho lang po talaga sir. Anya. Wala kang naalala sa akin. Muli siyang napatitig dito. Muli siyang umiling. Interview sa trabaho lang ang punta niya rito. Hindi pakikipagkilala o pakikipagkaibigan. Matagal na siyang nawala ng interes sa pakikipagkaibigan sa lalaki. Simula nang iwanan na lang siya bigla ni Adonis. 10 taon na sila noon. At ang madalas nilang tagpuan ay ang malaking lawa sa gitna ng asyenda ng Camino. At pilit na niya iyong ibinaon sa limot. Matagal na panahon na iyon. Tanggap ka na. Magsimula ka bukas. Napatalon siya sa sobrang saya. May pagkukuhanan na siya ng kanilang pagkain tsaka gamot ng lolo at lola niya. Kailangan niyang bumawi sa mga ito dahil ilang taon din siyang bumalik sa pamamalagi sa tahanan ng kanyang mga magulang. Na kung tutuusin ay ang lolo at lola niya ang siyang tinuring niyang ama at ina. Dahil dito sa tahanan ng mga ito, doon siya nagkaroon ng unang kamalayan. Makakaasa ka po na pagbubutihan ko ang trabaho Sir Camino. Maraming salamat po. Tumango lamang ito. Mahiwaga at kakaiba ang aura ng mukha. Ngunit hindi niya iyon binigyan pa ng pansin. Habang naglalakad pa uwi ng bahay ng kanyang lola, ay inaalala niya ang mukha ng kanyang amo. Parang pamilyar sa kanya. Ngunit hindi rin niya iyon matandaan. Pagkarating sa bahay ay naroon na ang lolo Basti niya. Tila naghihintay ito sa kanyang pagdating at magandang balita. Kanina pa kayo lolo? Tanong niya sa matanda. Ang pagkakaalam niya ay hapon na itong umuwi galing sa sakahan. Oo apo, ano na? Tanggap ka na ba sa Hacienda Camino? Tanong nito. Malawak ang kanyang mga tango, kaya malawak rin ang ngiti ng dalawang matanda. Tuwang-tuwa silang nagyakapan dahil sa wakas ay hindi na problema ang pera sa kanila. Alam nilang malaki kung magpasahod ang may-ari ng hacienda. Noon pa mang naroon siya sa lungsod, ay balita na sa buong baryo ang kabutihan ng puso ng binatang may-ari ng hacienda.
Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa asyenda para mag-umpisa ng kanyang trabaho. Sobrang dali lang ng kanyang mga gawain. Ipagtimpla ng kape ang binata, ipagluto sa gusto nitong pagkain, lahat ng personal nitong bagay. Ipagplansya ng damit, paglalaba. Pati kwarto nito ay siya lang dapat ang nakakapasok, wala ng iba. Nagtaka tuloy siya kung paano nito nalinis ang kwarto. Noong gayong matagal na panahon itong walang personal na nag-aalaga. Dahil unang araw ay kailangan din niyang magsipag. Kaya napasobra sa trabaho ang kanyang katawan. Gusto niyang patunayan sa amo na hindi ito magsisisi na kinuha siya nakatulong. Kaya sa sobrang pagod ay nakatulog siya sa kama nito. Maya-maya pa ay naalimpungatan siya at napagtanto na nasa isang loob siya ng kwarto. Agad siyang nagmamadaling bumangon. Ngunit nasa harapan na niya ang binata. Titig na titig sa kanya, kaya sobrang hiya niya rito. Pasensya na po, sir. Ayos lang yon. Tao ka lang, mahina. Kaya kailangan mong magpahinga. Hindi ka immortal kaya ingatan mo rin ang sarili mo. Wika nito. Tumango lang siya. Biglang gumaan ang loob ng mapagtanto na hindi ito galit. Giniya siya nito sa kusina dahil niyaya siya nitong magkape. Agad siyang sumunod dahil ang totoo ay hindi pa siya nakabawi sa ilang gabing pagpupuyat niya sa lamay ng kanyang ina. Ako na ang magtimpla para sa ating dalawa. Wika ng binata. Naku po, sir. Ako na po. Nakakahiya sa iyo. Ayos lang. Umupo ka dyan para makapagpahinga ka rin. Pamimilit nito. Wala siyang nagawa dahil pinaghila na siya nito ng upuan. Tahimik siyang naghintay at makalipas ang ilang sandali ay inaabot na nito ang tasa ng kape sa kanya. Napakabait niyo naman po, sir. Maraming salamat po. Hindi ito sumagot. Bagkus ay tinitigan lang siya nito. Sobrang seryoso. Pakiramdam niya ay tinunaw siya sa paraan ng pagtitig nito. May kakaiba sa paraan ng pagtitig nito at gusto niyang tanungin. Ngunit nag-aalangan din siya hanggang sa magsalita na ito. Wala ka ba talagang naalala sa akin? Tanong nito. Napaisip siya bigla. Kahapon ay konting interview lang at ang bilin lang nito ay magpahinga siya. Wala siyang maalalang iba na bilin pa nito. May ibinilin ka po bang hindi ko naalala, sir? Tanong niya. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Sonia. Nahiya siyang bigla nang maging seryoso ang anyo ng binata. Halos magdikit ang kilay nito. Hindi niya alam kung ano ang tinutukoy nito. Kaya kunot-noo siyang napatanong sa sarili. Ano pang sinasabi nito? Sa utak niya. Nawala lahat ng alaala. Grabe naman. Sambit nito at hindi alam kung ano ang magiging reaksyon. Tapusin mong magkape at magtrabaho ka na. Utos nito. Sabay talikod sa kanya bitbit ang tasa ng kape. Kibit balikat pa rin siya. Walang ideya sa mga nais ipabatid ng binata. Bakit kasi hindi na lang siya nito tapatin kung may nagawa ba siyang atraso dito noon na hindi niya maalala. Kinahaponan ay umuwi siyang malalim ang iniisip. Hindi pa rin mawala sa isip niya ang mga sinasabi ng binatang amo. Hindi na niya napansin ang lalaking laging parang baliw na sunod ng sunod sa kanya noon pa man. Nagulat na lang siya nang biglang mapansin ang mga paa nitong naglalakad kapantay niya. Binatukan niya ito sa sobrang inis niya dito. Papatayin mo ba ako sa sindak, Bugoy? Galit na tanong niya rito. Todo hingi naman ito ng paumanhin nang makitang seryoso siya. Muli siyang nagulat nang may magsalita sa kabila. Inubala ka ba ng lalaking ito? Halos lumundag ang kanyang puso sa sobrang gulat. Niko,
Mamamatay ako sa inyo eh. Reklamo niya. Pasensya na. Hindi ko akalaing napakamagulatin mo pa rin. Sambit ni Mr. Camino. Alam mo na magulatin ako noon pa man? Tanong niya. Ngunit hindi na ito sumagot. Lumayas na ito ng landas at sinabing pupuntahan nito ang kanyang alaga. Naiwan na naman iyong palaisipan sa kanya. Hanggang sa pagtulog niya ng gabing iyon, ay iyon na lamang ang kanyang nasa utak. Nakatulugan na rin niya ang ganong bagay. Kinabukasan, maaga siyang pumasok. Inabala niya ang kanyang sarili sa mga gawain. Ngunit pagdating ng 11:00 ng umaga, ay bigla siyang nilamon ng antok. Nakatulog siyang muli sa kanyang pagtutupi ng damit ni Mr. Camino. Ngunit tapos na rin iyon at ilalagay na lang sa aparador. Tapos na lahat, kaya nga siya inaantok, ay wala na siyang gagawin na kasunod. Muli siyang nagising sa mga yugyog ni Mr. Camino. Pasensya na po sir, nakatulog na naman ako. Sambit niya. Naiintindihan ko. Galing ka pa sa lamay ng iyong ina, kaya sobra ang pagod mo. Halika, kumain na tayo. Aswal lang ang pagsalita nito. Nataranta siyang bumangon at sumunod sa binata patungong kusina. Kanina pa dapat ang tanghalian, kaso ay parang sobrang pagod ka. Kaya hinayaan mo na kitang makatulog ng kaunti. Wika nito. Naamoy niya ang mabangong ulam na nakahain sa mesa. Kaya agad siyang nagutom. Pinaghila siya nito ng upuan. Nakakahiya ngunit wala siyang magawa kundi ang magpasalamat. Nilagyan pa nito ng plato ang kanyang harapan. Salamat po sir. Nahihiyang sambit niya. Kumain ka. Kaya kung nagpapalipas ka ng gutom. Galing akong asyenda sa manggahan. Wika nito. Ibang dating niyon sa kanya. Bigla niyang naalala si Adonis. Maliliit pa lang noon ang mga pananim na mangga. Hindi pa ito ang may-ari ng manggahan, kundi si Don Ignacio pa, na naging misteryoso ang biglaang pagkawala sa asyenda. Maging si Adonis ay hindi na muling nagparamdam pa simula noong mawala ang Don sa mansyon kung saan sila naroon sa kasalukuyan. Biglang nagising ang kanyang diwa nang marinig niya ang biglang pag-upo ng binata. Sir Camino, ayos lang ba talaga na saluhan kita sa pananghalian mo? Tinitigan siya nito sa muka. Ayan na naman ang kakaibang pagkaramdam. Parang may nakikita siya sa mga mata nito. Ngunit ayaw niyang umasa. Sigurado din naman siyang hindi. Mahaba ang buhok ni Adonis noon. Samantalang itong kaharap niyang binata ay sobrang ayos ng buhok. Bagong gupit at ang linis ng mukha. Damihan mo ng kain. Sagot lamang nito. Malayong malayo sa kanyang naging tanong. Hindi na siya muling kumibo. Wala siyang imikhabang sarap na sarap sa paglamon. Ilang araw din siyang walang tamang kain. Ganyan ang ugali niya kapag puyat. Walang ganang kumain. Kaya siguro bumabawi sa kain at tulog ang kanyang katawan. Katapos nilang kumain ay sinimulan na niyang iligpit ang mga kinainan. Samantalang si Mr. Camino ay pumasok sa opisina nito. Hindi na niya ito nakita buong maghapon hanggang sa umuwi na siya ng bahay. Araw ng linggo kinabukasan, hindi siya sinabihan ni Mr. Camino na mag-day off. Kaya pumasok siya sa kanyang trabaho. Ngunit pagkarating niya sa loob, ay nagtaka ito nang sinalubong siya nito. Araw ng linggo ngayon ah, dapat ay magpahinga ka muna. Salubong sa kanya ng binata. Kala ko may trabaho pa ngayong araw Sir Camino. Hindi mo kasi ako napagsabihan kahapon. Oo nga pala, pasensya na. Nakalimutan ko rin. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Mag-iikot tayo sa asyenda. Sakay ng kabayo.
Bigla siyang nakaramdam ng kasabikan. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit masaya siya kapag kasama ang amo. May parte ng pagkatao nito ang mahihalin tulad niya sa dating kaibigan. Ano, sama ka ba? Pukaw sa kanya ng binata. Kung ayos lang po sa inyo, sir, sasama po ako. Ngumiti itong inabot ang kanyang kamay. Wala sa sariling napahawak din siya rito. Hawak kamay silang naglakad patungong rancho at alam niyang napakawerdo ng bagay na iyon. Tila ba'y matagal na silang nagkakilala sa lagay na iyon. Sakay sila ng kabayo habang papuntang talon. Hindi sinabi ng binata na papunta sila roon. Ngunit alam niya dahil madala sila ni Adonis noong kabataan pa na magpunta roon. Muli na naman niyang naalala ang dating kaibigan. Hindi ito ordinaryo at huli na niyang napagtanto iyon. Noong minsang malapit na silang tamaan ng kidlat dahil naabutan sila ng sama ng panahon habang naliligo sa talon. Tatamaan na sana sila ng kidlat noon. Ngunit mabilis iyong pinigil ni Adonis. May tila gumuhit din na kidlat sa mga kamay nito na siyang kumontra sa malakas na kidlat mula sa kalawakan. Maging ang mga mata nito nooy ay umaapoy. Doon lang din ipinagtapat ni Adonis na isa itong engkanto. Noong una ay natakot siya, ngunit kalaunan ay pagkaramdam niya ay ito ang kanyang tagapagligtas. Ngunit kalaunan ay bigla na lang itong lumisan ng hindi nagpaalam. Dahil doon ay nagdesisyon na rin siyang bumalik sa siyudad sa kanyang mga magulang. Matagal niyang iniwanan ang lolo at lola niya. At kung hindi pa siya nabigo sa unang pag-ibig niya, ay hindi pa siya nagdesisyon na bumalik sa lolo at lola niya sa probinsya. Biglang nagising ang kanyang diwa nang biglang umupo muli si Mr. Camino. Tsaka lang nawala sa kanyang diwa ang kanyang inalalang nakaraan. Bakit ang tahimik mo? Tanong nito. Pasensya na po, sir. May naalala lang ako. Ay, buti naman at naalala mo rin. Kumunot ang kanyang noo sa sinabi nito. Hindi niya maintindihan kung bakit iba ang dating ng mga sinasabi na iyon ng kanyang boss sa kanyang sarili. Parang gusto na niyang tanungin kung kilala ba siya nito. Ngunit nahihiya rin siyang magtanong. Dating sa talon ay laking pagkamangha niya nang makitang mas lalo itong gumanda. Ang daming makukulay na mga bulaklak sa paligid. Halatang sinadyang pagandahin. Ang daming mga pugad ng sari-saring mga ibon na makukulay. Hindi niya maiwasang matuwa sa kanyang natunghayan. Sabi na nga ba't matutuwa ka sa lugar na ito? Wika na Mr. Camino. Salamat po, sir. Hindi ko inasahan ito. Anya. Tinitigan niya ito sa mga mata at gano'n na lang ang pagtataka niya nang makita ang pagkakahalin tulad nito kay Adonis. Biglang umikot ang napakalakas na hangin sa talong iyon. Tila may nagpaparamdam ng galit. Adonis? Sambit niya sa pag-aakalang si Adonis ang nasa paligid. Tumigil ka. Huwag mo akong ginagalit. Sigaw bigla ni Mr. Camino. Biglang nagliwanag ang mga mata nito. Itinaas ang mga kamay upang pigilin ang napakalakas na hangin sa buong paligid. Tama na, Sir Camino. Maawa ka. Sigaw niya. Biglang itinigil iyon ng binata. Si Adonis ba ang kalaban mo? Tanong niya. Biglang naging malungkot ang mukha ng binata. Hindi siya nito sinagot. Umupo lang ito sa malaking bato habang malungkot na nakatitig sa kawalan. Engkanto ka rin pala, Sir Camino. Pareho kayo ng kaibigan kong si Adonis. Kaya lang ay, iniwanan na niya ako nang walang paalam. Malungkot na wika niya. Tinitigan siya ng binata. Parang may gusto itong sabihin,
ngunit hindi nito maaaring ilabas. May gusto ka rin ba kay Adonis? Kasi gustong gusto ka niya. Hindi siya nakasagot sa tanong na iyon ng amo. Hindi siya sigurado, ngunit alam niyang oo. Mahal niya ang kababatang laging pabalik-balik sa kanyang alaala. Saan na kaya ang Adonis na iyon? Bigla na lang niya akong iniwanan. Siguro nga, mahal ko rin ang lokong iyon. Kaso ay, magkaiba naman kami ng pagkatao. Tiyak na bawal din sa kanila na makipagrelasyon sa katulad kong tao. Litanya niya. Mahabang katahimikan. Hindi niya alam kung bakit hindi nagsasalita ang binata. Kaya sinubukan niyang lingunin. Ngunit laking gulat niya ng paglingon niya ay nasa gilid na niya ito. Sir? Sambit niya. Anong magiging reaksyon mo kung sasabihin kong ako si Adonis? Hindi siya kumurap nang sabihin iyon ng binata. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Nakatitig lang siya sa mga mata nito. Kaya pala nakikita niya sa mga mata nito si Adonis. Pero, bakit mo ako pinagtaguan ng napakatagal? Nag-Mr. Camino ka pa. Si Adonis ka rin pala. Parang balak mo pa akong pagtaguan ng matagal ha. Tinitigan siya nito. Malungkot at tila puno ng hinanakit. Matagal bago ito sumagot. Naalala mo ba? Noong sinundo ka dito sa talong ito ng iyong lolo. Di ba pinasuot ka nila ng habak pagkatapos ng tagpong iyon? Kaya hindi na kita malapitan pa. Iyon din ang dahilan na nahuli ako ni Ama na laging nakatunghay sa iyo mula sa malayo. Mula noon ay bantay sarado na rin ako ng mga kawal. Ayaw na akong palabasin sa aming kaharian. Kaya ayaw ko sana munang lumantad. Kaso ay hindi ko matiis. Hindi kita matiis. Hindi nawala ang espesyal na pagtingin ko sa iyo, Sonia. Tahimik siya sa naging salaysay ng binata. Wala siyang ideya na maaari palang mawala ang kanilang komunikasyon ni Adonis nang dahil lang sa habak. Nagtampo pa man din siya nang wala na itong komunikasyon sa kanya sa mahabang panahon. Iyon pala ay siya din ang dahilan kung bakit naputol ang kanilang komunikasyon. Hinawakan siya nito sa kanyang mukha. Muli siyang napatitig dito. Walang tigil ang kanyang paglunok. Ang init ng kanilang hininga ay ramdam nila sa isa't isa. Usa siyang napapikit ng mas lalong lumapit ang mukha nito sa kanya. Lumapat ang labi nito sa kanya. Ngunit hindi man lang niya ito tinanggihan. Gusto rin. Naging malalim ang halik na iyon. At hindi niya namalaya na unti-unti na siyang bumibigay hanggang sa nalaglag ang kanyang panty. Kasama ba talaga to? Hanggang sa may nangyari sa kanila. Dapat ganun na lang. Hindi niya maipagkailang mahal niya si Adonis. Si Mr. Adonis Camino. Ang minahal niya at mamahalin pa niya sa habang panahon. Kahit alam niya sa kanyang sarili na isa itong engkanto. Isang buwan ang nakaraan. Maaga siyang gumising muli para mag-ayos at magluto ng almusal nila Adonis. Napapangiti siya habang inaalala ang nakaraan. Ang daming nangyari at dumating siya sa pagkabigo sa unang naging karelasyon niya. Hindi niya alam na muli pala silang paglandasin ng kababata niyang si Adonis. Na siyang totoo at una niyang inibig. Isang buwan na rin buhat nang mag-umpisa sila ni Adonis sa isang buhay pag-ibig. Alam niyang magkaiba ang kanilang mundo at pagkatao. Ngunit
pinag-isa ang kanilang pag-ibig. Mabigat ang kanyang katawan ng umagang iyon. Ngunit hindi pwedeng nakahiga lang siya. Mas lalong makaramdam lang siya ng panghihina sa katawan. Simpleng bagay lang naman ang kanyang mga ginagawa. Kaya konting ehersisyo lang iyon sa kanyang katawan. Ang buong akala niya ay ayos lang ang lahat. Ngunit nang nasa kusina na siya, ay mas lalong umikot ang kanyang paningin. Kaya mabilis siyang naglakad patungo sa sala. Sumandal siya sa sofa at tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagising na lang siya sa maliit na kwarto. Inikot niya ang kanyang paningin nang mapagtanto ang lugar kung saan siya naroon. Bakit ako nasa isang klinika? Tanong niya. Nasa kanyang gilid si Adonis. Nakaupo at nakatingin sa kanya nang may matamis na ngiti. Wala ka bang maalala? Tanong nito. Anong nangyari, Adonis? May sugat ba sa akin? Nahulog ba ako sa hagdan? Tarantang tanong niya. Nailing na lamang itong nakangiti pa rin sa kanya. Ano ka ba, mahal ko? Buntis ka. Kaya natagpuan kitang walang malay sa sofa. Buti na lang umuwi ako ng maaga. Day off pa naman ng dalawang katulong. Ang hardinero naman ay nasa labas lang at walang alam sa mga nangyayari sa loob. Litanya ng binatang engkanto. Natutop niya ang kanyang bibig. Bigla niyang naalala. Isang buwan na nga pala siyang delay. Napatitig siya sa binatang hindi rin maalis ang titig sa kanya. Magiging mama at papa na tayo. Gusto mo ba rin ba yon? Tanong nito. Alanganin siyang sumagot. Hindi man lang alam ng pamilya niya ang tungkol sa pagkikipagrelasyon niya sa kanyang boss na hindi alam ng karamihan na isa itong engkanto. Siya lang ang nakakaalam sa katauhan ng binata at hindi iyon mabubunyag sa kahit kanino man. Alagang-alaga siya nito, lalo na kapag araw ng linggo. Hindi siya nito iniiwan. At ito rin ang pinaglilihian niya. Sigurado siya dahil hindi maganda ang kanyang araw kapag hindi niya ito nakikita. Ininom mo na dapat ang gatas na tinimpla ko para sa iyo. Kailangan mo ito para sa ating anak. Mamaya makalimutan mo na naman ito hanggang sa mapanis. Saway ni Adonis. Isang hapon na nadatnan siya nitong nasa gilid pa rin niya ang iniwanan nitong gatas para sa kanya. Busog pa ako, Adonis. Pinakain mo rin kaya ako ng mga prutas. Salamat nga pala. Kasi hindi lang pagmamahal ang ipinadama mo sa akin. Inalagaan mo kami ng anak natin. Kaya mas lalo akong ginanahan sa buhay. Noon pa man, mahal na kita. Kaya mas aalagaan pa kita dahil sa pagmamahal mo rin sa akin. At sa regalong anak natin. Para sa aming mga engkanto, isang regalo ang pagkakaroon ng anak sa mga katulad niyong mortal. Salamat sa pagmamahal at pagbibigay sa akin ng malaking regalo, mahal ko. Sambit ng binata. Ngumiti siya dito. Magsasalita pa sana siya nang may biglang pumasok na babae. Mabilis ang mga hakbang nito palapit sa kanila. Maganda, matangkad, kulay ginto ang buhok. Matalim ang mga mata nitong papalapit sa kanila. Palipat-lipat ang tingin niya kay Adonis at sa babae dahil sa sobrang pagtataka. Kaya pala hindi ka na tumatawid sa mundo natin. Hindi ka na nagkaka-interes sa ating kasal. Iyon pala ay may babae ka na dito. Isang hampas lupang mortal. Ano ang kasunduan ng ating mga ama? Paliwala na iyon. Sumbat ng babae. Nagulat din sa Adonis sa biglaang pagdating nito sa kanilang tahanan. Sandali lang, Rizel. Hayaan mo muna ako magpaliwanag. Hayaan mong ipaintindi ko sa iyo ang lahat. Katulong ko lang si Sonia.
Mag-isa lang siya sa buhay at buntis pa. Kaya kailangang dito siya tumuloy. Iyon lang, Rizel. Biglang uminit ang buong mukha niya nang marinig iyon. Napakalaking tanga niya. Hindi man lang niya nahalata noon pa lang na iba ang pakay nito sa kanya. Nais lang siya nitong mabuntis upang magkaroon ng lahing tao. Ngunit hindi niya hahayaan na makuha ng mga ito ang kanyang anak. Hindi siya tanga para utuin lang ng isang engkanto. Umalis ang mga ito nang walang paalam. Tumungo ito sa may bandang kusina. Tinapunan lang siya ni Adonis ng tingin. Wari ay may nais sabihin. Ngunit hindi niya iyon binigyan pansin. Masakit ang loob niya sa binata. Para siya nitong tinarakan ng matulis na kutsilyo sa likod. Nang tuluyan ang mawala sa kanyang paningin ang dalawa, ay hindi na niya napigil ang kanyang pag-iyak at paghikbi. Maging ang pag-agos na mga luha niya sa kanyang mga mata. Bakit ka pa bumalik? Kung sasaktan mo lang din pala ako, Adonis. Parte ba ito ng paghihiganti mo? Dahil sa nangyaring paghihiwalay natin ng matagal noon? Tanong niya sa kanyang sarili. Nagkulong siya sa kanyang silid. Kailangan niyang gumawa ng hakbang. Dahil hindi siya papayag na makuha sa kanya ang kanyang anak. Kinagabihan ay kinatok siya ng katulong upang maghapunan. Ayaw sana niyang lumabas dahil kailangan niyang magligpit ng mga gamit na kanyang dadalhin sa pag-alis. Buo na ang kanyang desisyon. Sa gabing iyon ay tahimik siyang aalis at walang makakaalam kung saan siya magtago. Hindi pwedeng mawala sa kanya ang kanyang anak. Kahit anong mangyari, hindi niya ito ibibigay sa isang engkanto na niloko lang siya at ginawang palahian. Susunod na lang po ako. Busog pa po ako, manang. Anya. Hindi maaari. Hindi ka pa naghapunan, Sonia. Kanina pa tapos sila, Sir Adonis. Kaya sige na. Sigaw nito. Wala siyang magawa kundi ang lumabas dahil kanina pa nga siya gutom. Ngunit paglabas pa lang niya ng kanyang kwarto, ay may narinig na agad siyang mga bulungan. Sa kabilang kwarto iyon, kaya mabilis siyang humakbang palapit doon. Naging malinaw ang dinig niya sa boses ng mga ito. Basta kapag nakuha mo na ang anak mo, kailangan na nating umalis sa mundong ito. Doon na natin palakihin ang anak mo sa ating mundo. Tiyak akong isa siyang magaling na prinsipe paglaki niya. At syempre, wala siyang ibang kilalanin na ina, kundi ako lang. Dinig niyang wika ni Rizel. Hindi siya makakilo sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya papayag. Walang ibang ina ang kanyang anak, kundi siya lang. Hindi mapunta kay Adonis ang kanilang anak, kahit anong mangyari. Sa kanya lang dapat ang pangangalaga ng bata. Agad siyang umalis at bumalik sa kanyang kwarto. Biglang nawala ang kanyang gutom dahil sa kanyang mga narinig. Inintay niyang lumalim ang gabi. Tsaka siya kumilos. Siniguro niyang nakatulog na ang lahat upang hindi maging palpak ang kanyang plano. Maingat ang bawat hakbang niya hanggang sa tuluyan siyang makalayo sa bahay ng binatang engkanto. Mabuti na lang at mahigit kalahating oras lang ang lalakarin patungo sa bus terminal. Kahit gabi ay tuloy-tuloy rin ang biyahe dahil 23 oras ang biyahe ng mga boss sa kanilang probinsya. Kaya hindi siya mahihirapan na makalayo. Walang pwedeng magpahiwalay sa atin, anak. Hindi ako mapapaloko sa ama mo. Hindi kanya pwedeng dalhin sa mundo ng mga immortal. Hindi ako papayag. Sambit niya habang haplos ang maliit na umbok ng kanyang tiyan. Mabuti na lang at maaga niyang natuklasan lahat. Kung hindi ay para siyang tangang mawawala ng kalahati ng kanyang buhay pagdating ng araw. Ngunit isang araw lang siyang nakapagpahinga sa bahay nila sa lungsod.
Natunton din agad siya ng binata. Natatakot siyang harapin ito. Pakinggan mo muna ako, Sonia. Pakiusap. Tawag ng binata. Nakikinig lang din ang kanyang dalawang kapatid na nakatingin sa kanya. Hinihintay ang kanyang maging gagawin. Sonia, hindi ko kukunin ang anak natin. Magsasama tayong tatlo. Kung may narinig ka man sa usapan namin ni Razel, walang totoo sa mga yon. Kailangan ko lang gawin iyon upang hindi kanya saktan, upang hindi kayo mapahamak ng anak natin. Paliwanag ni Adonis. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo. Baka niloloko lamang siya nito, kaya hindi siya magpapadala. Bahala na itong maniga sa labas. Wala siyang pakialam kahit magwala pa ito at maglabas ng kapangyarihan nito. Hindi na rin siya umimik. Hinayaan na niya ito sa labas ng magsalita nang walang pumapansin. Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nakapag-usap ng masinsinan. Sigaw pa rin ito. Matyaga itong nakatayo sa harap ng pintuan. Naawa na rin siya sa mga pinagagawa nito. Ngunit pinilit niyang baliwalain ang kanyang nararamdaman para dito. Unti-unting nilalamon ng dilim ang liwanag. Biglang gumuhit ang napakalaking liwanag ng kidlat sa kalangitan. Kasunod niyon ay ang malakas na kulog. Alam niyang dahil iyon sa galit ni Adonis. Ngunit wala pa rin siyang pakialam. Basang-basa na ito. Ngunit mas lalong alam niyang nagpapaawa lang ito. Dahil kaya naman itong maging malakas at hindi ito magkakasakit. Dahil isa itong immortal. Ngunit biglang dumating ang kanyang ama galing ng construction. Nagtaka ito nang may makitang estranghero sa labas. Kaninong bisita ka ba, Totoy? Tanong ng kanyang ama. Isaw niya po, Manong. Magandang gabi po. Bati ng binata. Ikaw pala ang nobyo ni Sonia. Halika, sumama ka sa akin sa loob. Iyang anak ko na yan, matampuhin talaga yan. Lambingin mo lang at tiyak naman akong mabilis mo lang makuha ang kiliti niyan. Mabait na bata iyang si Sonia. Wika ng kanyang ama. Kinatok nito ang pinto at kasama nito ang binata. Wala siyang magawa nang pumasok na ito ng bahay kasama ang kanilang ama. Magandang gabi po, Papa. Bati nila sa kanilang ama. Magandang gabi naman. Bakit niyo pinabayaan ang bisita na mabasa ng ulan? Pinakinggan niyo na naman ang tupakin niyong Ate Sonia. Napakalakas pa naman ng ulan. Kakatatamaan yung tao ng kidlat sa labas. Naaatim niyo lang ang bagay na iyon. Nagagalit ang kanilang ama, maging sa mga kapatid niya. Ngunit wala naman ang mga itong kasalanan. Tsaka malay ba ng mga kapatid niya sa problema nila ni Adonis? Isa pa, ay walang masamang mangyari dito. Dahil may kapangyarihan itong kontrahin ang kidlat. Nang matapos ang kanilang hapunan, ay kanya-kanyang pasok na ng kwarto ang kanyang kapatid at ama. Naiwan silang dalawa sa kusina dahil siya na ang nagboboluntaryong maglinis ng kanilang kainan. Tinulungan siya ng binata kahit pa sinabi niya dito na siya na ang bahala sa lahat ng mga gawain. Bakit ka pa kasi nagpunta rito? Umuwi ka na nga, hindi mo makukuha ang anak ko. Dahil palalagyan ko siya ng pangontra sa mga kagaya niyo. Akin lang ang anak ko, Adonis. Akin siya. Hindi mo pwedeng gawin sa anak natin ang bagay na iyan. Nananalay tayo sa dugo niya ang aking dugo't laman. Kaya manghihina siya kapag palalagyan mo ng pangontra. Wika nito. Tahimik siya at hindi alam kung ano ang isasagot dito. Naalala niyang engkanto nga pala ang ama ng kanyang anak. Nagsalita muli ang binata at sa pagkakataong iyon ay kwento nito ang tungkol kay Razel.
Ipinagkasundo kami ng aming mga amang hari. Gusto nilang maging kaanib ang aming kaharian. At mangyayari iyon kung maging kasal kami ni Razel. Ang kasalanan ko lang ay hindi ako naging prangka. Hindi ako naging matapang. Pinaasa ko sila sa isang pangako. Sa takot na parurusahan nila ako, oras na tatanggihan ko ang kanilang kagustuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na akong makipagpatayan. Mailaban ko lang kayo. Tulala siyang nakikinig sa naging revelasyon nito. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa mga sinasabi nito o baka pinapaasa lang siya nito dahil balak siya nitong utuin upang makuha ang kanilang anak. Huwag mo nga akong lokohin, Adonis. Hindi mo ako mauuto at hindi mo makukuha ang aking anak. Giit niya. Bigyan mo sana ako ng pagkakataon. Itatama ko lahat ng mga pagkakamali ko, Sonia. Pakasalan mo na lang si Razel. Kayo naman ang magkaparehas ang katauhan eh. Hayaan mo na lang kami ng anak ko. Umalis ka na dahil gusto ko na ng tahimik na buhay. Ay, naku. Napabunga ng hangin si Adonis. Hindi nito alam kung paano siya mapapaniwala sa sinasabi nitong pag-ibig para sa kanya. Nananatili ito sa munting bahay kasama nila. Nagtiis at nanindigan na hindi ito aalis hanggat hindi siya nito kasama. Hanggang sa nakita ng kanyang ama ang pagiging sensero nito. Kaya kinausap na rin siya ng kanyang ama. Alam mo anak, mahal na mahal ka ng taong iyon. Pakinggan mo kaya ang paliwanag niya. Bigyan mo ng isang pagkakataon. Walang mawawala sa iyo kung susubukan mo anak. Kahit para sa bata. Huwag kang makasarili. Kawawa ang magiging anak niyo. Kung ako sa iyo, bigyan mo siya ng isa't huling pagkakataon. Paliwanag ng kanyang ama. Pinag-isipan niya ang payo ng ama. Alam niyang hindi niya kayang ibigay sa kanyang anak ang kasaganahan na kayang ibigay ng ama nito. Kaya napaisip siya. Dapat ay makinig siya sa kanyang ama. Kaya naman isang gabi ay kinausap niya si Adonis. Bakit ka ba nagpapakahirap dito? Pwede ka namang umuwi. Hindi mo kailangang magtiis. Hindi naman ako nagrereklamo ha. Basta't maalagaan kita at kasama ko kayong mag-ina ko. Ayos na rin sa akin ang lahat. Paano kung sasama ako sa iyo? Pabalik sa probinsya. Hindi ba darating ang araw na pagkakaitan mo na ako ng karapatan sa aking anak? Anong niya? Hindi niya alam kung magiging totoo ito o kung papaasahin lang siya nito. Ngunit para sa kanyang anak. Para sa karangyaan na karapatan ng anak niyang tatamasain, ay itataya niya ang kanyang tiwala. Mawawalan man siya o hindi, alam niyang bilang ama ng anak ay hindi nito kayang baliwalain ang kanilang anak. Isang linggo pa bago sila bumiyahing paprobinsya, sinulit muna niya ang mga araw kasama ang mga kapatid at ama. Namasyal at kumain sa mga kilalang restaurant. Matapos ang isang linggong iyon, ay biyahing probinsya na naman sila. Sobrang saya ni Adonis nang maisama siyang muli sa probinsya. Pagdating nila sa asyenda, ay 2 katulong na lang ang naroon. Wala na si Razel, kaya tinanong niya ang binata kung nasaan na ang dalaga. Naging totoo na ako sa kanya. Kung darating ang araw na aatakihin nila ako. Dahil hindi sila papayag na hindi maikasal sa akin ang kanilang anak. Handa akong lumaban. Kahit magkamatayan. Hindi ako papayag na maikasal kay Razel. Ikaw lang ang nais kong magsama habang buhay. Sonia. Pangako yan. Walang pagsidlan ang nadarama niyang saya
sa mga sandaling iyon. Hindi siya sigurado, ngunit ramdam niyang totoo ito. Araw-araw siyang ipinagluluto nito ng paborito niyang pagkain, ang ginamos na pinirito. At ito mismo ang umaakyat at kumukuha ng sariwang buko na kanyang pinaglilihian. Dapat to ba? Para mo naman akong ini-spoil nito, Adonis. Reklamo niya. Gusto kong masanay ka sa alaga ko at huwag kang mag-alala dahil patuloy kitang aalagaan hanggang sa ating pagtanda, mahal ko. Pero baka ikaw lang ang tatanda. Uwi ka ng binata na may pabiro pang pahabol. Dinaig niya pa ang teenager sa mga sandaling iyon. Dahil sa sobrang kilig. Nagkaroon siya ng nobyo noon, ngunit hindi nangyari na kinilig siya ng todo at inaalagaan siya ng husto ng dati niyang nobyo. Dahil hindi lang niya pinatsok-tsak ay nagtampo na agad. Akala niya ay tuloy-tuloy na iyon. Ngunit isang hapon habang kumakain siya ng buko, sa harap ng mesang nasa ilalim ng punong mangga, ay bigla na lamang nagsulputan ang mga nilalang na hindi niya kilala. Napahawak siya kay Adonis nang makitang unti-unting dumadami ang mga ito. Adonis, ano ang mga yan? Tanong niya. Mga tauhan ng kahariang pinamumunuan ng angkan ni Rachel. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng binata. Ibig sabihin ay sila ang punteriya nito at hindi niya alam kung paano niya lalabanan ang mga ito. Paano na, Adonis? Nag-aalalang tanong niya. Huwag kang matakot, mahal ko. Hindi kita pababayaan. Pangako nito sa kanya. Tumayo ito at sa isang kisap mata ay bigla itong nagkaroon ng panangga at proteksyon sa katawan. Kulay ginto iyon at ang mas ikinagulat niya ay nang nilagay siya nito sa loob ng isang bolang kristal. Huwag kang gumalaw, Sonia. Hindi ka nila kayang saktan. Nilagyan na kita ng proteksyon at hindi nila kayang buksan o sakin ang nilagay kong proteksyon nito. Bili ni Adonis. Kampante siya na kaya siyang protektahan ng binata. At laking gulat niya nang magtalsikan ang mga nilalang na isa-isang lumalapit para aatake. Maya-maya pa ay biglang dumating si Rachel. Bit-bit ang makapangyarihang bato ng isang prinsesa. Nang makita siya nitong nasa loob ng proteksyong ginawa ni Adonis, ay agad siya nitong inatake. Ngunit hindi tumalab ang kapangyarihan nito. Galit na galit ito. At pinilit wasakin iyon, ngunit hindi nito magawa. Nang lingunin ito ni Adonis, ay sobrang galit ng binata. Lumabas ang kakaibang kapangyarihan mula sa mga daliri nito. Tila bolta-boltahing kuryente mula sa katawan nito. Naghuhumiyaw sa sakit ang dalaga. Nang makita iyon ng mga kasamahan, ay nagpasya ang mga itong tumakas na. Wala ang mga itong kakayahan na labanan si Adonis dahil sa taglay nitong lakas na kapangyarihan. Uubusin ko kayo. Oras na babalik kayo rito. Banta ni Adonis. Kinuha nito ang kanyang proteksyon kaya napayakap siya rito. Ang dami nila. Nakakatakot. Anya, huwag kang matakot sa kanila. Hanggat nandito ako, hindi kanila magagalaw. Sagot nito. Naging kampante siya sa pangako ng nobyo. Subalit, makalipas lamang ng isang linggo, hindi niya alam na mas matindi pa ang sumunod na pag-atake ng dalaga. Sumanib ito sa katawan ng isang tao. Sinugod siya nito habang nasa hasyenda si Adonis. Alam nito kung saan ang kanyang kwarto. At doon siya mismo sinugod nito. Sino ka? Tanong niya. Hindi na kailangang alamin kung sino ako. Ang mahalaga, mabawi ko sa iyo si Adonis. Kulang ang dapat na pakasalan niya. Biglang umigting ang kanyang panga. Pwedeng kunin ang lahat sa kanya. Huwag lang ang lalaking mahal niya.
Lumabas siya upang layuan ang babae. Ngunit sinundan siya nito. Huwag mo akong talikuran. Galit na wika nito. Hindi ko kailangang makipag-away sa iyo. Lumayo ka sa akin. Sagot niya. Ngunit hinarang siya nito sa hagdan. Itinulak niya ito sa gilid. Ngunit sa hagdan ito sumemplang. Nagpagulong-gulong pa ito sa hagdan kaya natutop niya ang kanyang bibig sa gulat. Anong ginawa mo sa anak ko? Galit na tanong ng isang babae na bigla na lang lumapit mula sa kung saan. Sino kayo? Hindi ko kayo kilala. Bigla na lang kayong sumulpot dito. Hindi na kailangan. Ang mahalaga ay mawala ka na sa buhay ni Adonis. Dahil dadamputin ka na ng mga pulis. Wika nito. Ilang sandali pa ay dumating na ang isang patrol. Parang planado lahat. Pumasok ang 3 pulis at wala man lang siyang magawa para pigilin ang mga ito. Adonis, nasaan ka na ba? Tanong niya sa kanyang isip. At yun nga, dinampot siya ng mga pulis. At wala man lang may tutulong sa kanya. Wala ring nagawa ang mga katulong sa mansyon. Mahinahan siyang sumama sa kulungan. Pagdating doon ay sinalubong siya ng malakas na mag-asawang sampal ng kaninang babae na basta na lang sumulpot sa mansyon. Halos mawalan siya ng ulirat dahil sa sobrang sakit. Hayop ka. Papatayin mo pa ang anak ko. Galit na wika nito. Hindi ko ginawa yun. Hindi ko sinadya ang bagay na yun. Siya ang sumugod sa akin. Sinungaling ka. Nag-aagaw buhay ang anak ko nang dahil sa'yo. Sasabihin mong hindi mo ginawa. Hindi ka maaabsuelto sa kasong ito. Banta nito. Sumasakit na ang kanyang tiyan, kaya sapo niya ang kanyang puson. Umiiyak siyang napasandal sa pader. Hinihintay na darating si Adonis upang tulungan siyang maabsuelto sa kasong isasampa sa kanya ng mag-ina na to. Na kung tutuusin ay ang mga ito ang trespassing sa kanilang tahanan. Kaso ay sa mga kamay pa ni Adonis ang desisyong iyon. Napakabilis ng pangyayari. Di niya aakalain. Nasa mismong loob ng pamamahay ng kanyang minahal na lalaki ay makagawa pa ang mga ito ng napakaplanadong mga palabas. Kawawang babae. Mukhang walang sisipot para tulungan ka. Himas rehas ka ngayon, iha. Wika ng isang hardin. Maawa kayo sa anak ko. Anya ngunit wala itong pakialam. Diretso siyang ipinasok nito sa loob ng rehas. 1 linggo siyang nasa kulungan nang bisitahin siya ni Adonis. Naluluha siya at emosyonal nang lumapit ito sa kanya. Tulungan mo ko, Adonis. Alam mong hindi ko magagawa ang bagay na ito. Bungad niya. Tinitigan lang siya nito. Hindi niya alam kung naaawa ba ito sa kanya o nadidismaya. Hindi niya mabasa ang reaksyon nito at nabahala siya dito. Adonis, ano ba? Tulungan mo ko. Bakit parang hindi mo ako naririnig? Patawarin mo ko, Sonia. Bibigyan na lang kita ng abogado. Ilabas ka niya dito. Ngunit patawarin mo ako. Para rin sa inyo ng anak natin ito. Kung kaya't ginawa ko ang bagay na ito. Wika nito. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Wala itong paalam na umalis. Hindi nga siya nito nilingon ng tawagin niya ito. Hindi niya maintindihan ang mga pangyayari. Biglang naging magulo ang lahat at naging magulo ang kwento. Ilang sandali pa ay dumating na ang abogadong sinasabi ni Adonis. Mabilis nitong aniasikaso ang lahat, kaya kaagad siyang nabigyang laya. Mag-isa siyang umuwi ng mansyon, ngunit pagkarating niya, ay 2 katulong pa rin ang naroon. Nasaan ang Sir Adonis niyo? Tanong niya. Bili ni Sir Adonis sa amin na huwag kang pabayaan, kaya kumain ka, ma'am. Hindi niya sinabi kung kailan siya babalik. Ngunit iniwan niya itong susi. Ang sabi ay, sa iyo ko to ibibigay.
Wika ng mayordoma. Napatingin siya sa sinasabi nitong susi. Nakita niya itong ginamit ng nobyo sa kwarto nila at hindi niya alam kung para saan iyon. Matamlay niya iyong tinanggap. Bili ni Sir Adonis na alagaan ka namin at pakainin sa tamang oras. Kaya halika na Ma'am Sonia, kumain ka muna. Wika ng isang katulong. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya nito kausapin o hindi man lang ito nagpaalam kung saan man ito nagpunta. Kinakabahan siya at hindi maintindihan ang kanyang sarili kung bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya. Pinuntahan niya ang silid kung saan ay ibinigay sa kanya ang susi ng katulong. Gusto niyang alamin kung ano ang nasa loob ng nasabing silid. Hinandado niya ang pintuan upang walang may makapasok na iba na tao sa silid ng kwarto. Kinuha niya ang manipis ngunit sinlaki ng pintuan na portrait ng kanyang nobyo. Sa likod niyon ay ang susi ng pintuan. Hindi niya alam kung anong meron sa loob, kaya kailangan niya iyong alamin. Namilog ang kanyang mga mata sa gulat nang makita kung ano ang nasa loob ng silid na iyon. Nagliliwanag ang bare-baretang ginto na kasing taas na niya. At ang sukat ay 4 na metro ang lapad at 8 metro ang haba. Ganoon kadami ang nakahanay na mga baretang ginto roon. Ngunit ang mas nakakakuha ng kanyang atensyon ay ang malawak na salamin na tila may lumalabas na usok mula sa loob. Ngunit nang lapitan niya ito, ay nagulat siya nang bigla siyang tumagos sa loob ng salamin. Para siyang may nadaan ng makapal na hamog at 2 metro lang ang layo nang may matanaw siyang tila palasyo ng Disneyland. Wala na sa Hong Kong siya. Napakaganda at napakalawak na kaharian. Panaginip ba to? Tanong niya sa kanyang sarili. Ngunit tanda niyang hindi. Nasa matinong diwa siya nang buksan ang sekretong pinto. At ang malawak na salamin at ang napakaraming ginto ang bumungad sa kanya. Ang huling ginawa niya ay lumapit sa salamin at bigla na lang siyang nasa isang napakagandang kaharian. Maligayang pagdating sa mundo ng mga immortal. Anong maipaglilingkod namin sa inyo? Tanong ng tila isang kawal. Anong sabi mo? Mundo ng mga immortal? Nakang tanong niya. Oo, kung saan ay may mahalagang ganap at iyon ay ang kasalan ni na Prinsipe Adonis at Prinsesa Rezen. Wika nito. Nagulat siya nang marinig iyon. Hindi niya inasahan na iyon ang maririnig niya. Ibig sabihin ay dinala siya ng susing iyon sa mundo ng mga engkanto. At ang kahariang iyon ay kaharian nila Adonis. Patakbo siyang pumasok. Hindi niya pinakinggan ang sigaw at babala ng kawal. Nare-diretso lang siya hanggang sa marating ang isang malawak na bulwagan na punong-puno ng mga nilalang. Walang ibang hinanap ang kanyang mga mata kundi ang nobyo. Adonis, nasaan ka? Hindi mo pwedeng pagkasalan si Rachel. Tayo ang nagmamahalan sa isa't isa. Sigaw niya. Nandito ka. Paano ka nakarating sa aming mundo? Alam mo ba ang kaparusahang naghihintay sa'yo dahil pumasok kang walang pahintulot sa kahariang ito? Tanong ng isang babae. Ikaw ang nagpakulong sa akin. Sabi ko na nga ba at konektado ka kay Rachel? Pakanahan niyo ang lahat para maagaw sa akin si Adonis. Pagwawala niya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Umalis ka bago pa magdesisyon ang hari na ikulong ka sa aming mundo.
Hindi siya nakaramdam ng takot sa mga banta nito. Walang ibang laman ng kanyang utak sa mga sandaling iyon, kundi ang mabawi ang nobyo at hindi maituloy ang kasal nito sa iba. Lalapitan na sana siya ng mga kawal nang biglang lumitaw sa kanyang harapan ang imahe ng nobyo. Huwag na huwag ninyong lapitan si Sonia. Lumayo kayo sa kanya dahil kung hindi, may matatanggap kayong parusa galing sa akin. Galit na banta ng nobyo. Patakbo siyang lumapit dito para yakapin sana ito. Ngunit bigla na lang sumulpot ang imahe ng isang babae. Si Razel iyon na nakasuot ng trahe de boda. Galit na galit itong hinarang siya upang wag makalapit kay Adonis. Ikakasal na kami ng lalaking kinahihibangan mo. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na bago ka pa mapaparusahan ng kamatayan ng aming mga kawal. Banta ni Razel. Subukan mo dahil magkakamatayan tayo. Galit na wika ni Adonis. Bigla nitong itinaas ang kamay at inilabas ang matinding kapangyarihan na taglay nito. Gumuhit ang mga kidlat mula sa mga kamay nito at ang guhit ng liwanag mula sa mga daliri ay umabot halos 200 metro. 5 guhit iyong pabilog. 6 mo'y babasaging bolang kristal ang nawasak sa tinding dagungdong. Matapos ang pagguhit ng apoy sa mga daliri nito, biglang sumulpot ang mga magulang ni Adonis at ni Razel. Pareho ang mga itong galit sa ginawa ni Adonis. Kaya mong sirain at makitang sawi ang marami sa ating mga kauri dahil sa babaeng iyan? Galit na tanong ng ama ni Adonis. Ama, huwag niyong pangunahan ang buhay ko. Si Sonia ang minahal ko at gusto kong makasama habang buhay. Pakiusap. Para niyo na rin po akong pinatay kapag ipinilit niyong ang kasal na ito sa pagitan namin ni Razel. Pagmamakaawa ng binata. Us na ang aming usapan. Ikakasal kayo ni Razel sa ayaw at sa gusto mo. At ang babaeng iyan, bibigyan ko ng pagkakataon na makabalik ng ligtas sa mundo nila. Ngunit kapag ipipilit mo ang gusto mong mangyari, patawarin mo ako, anak. Kayang-kaya kitang tiisin. Wala naman akong hiling kundi ang magkaroon kayo ng magandang buhay. Kaya sana maintindihan mo. Mahabang litanya ng ina nitong Rena. Malungkot ang mukha ni Adonis. Alam nitong kapag sinabi ng mga magulang nito ay totohanin. Kaya wala itong magawa kundi ang magpaalam sa kanya. Patawarin mo ako, Sonia. Hindi ko gusto ang mailayaw kanila sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko pa kaya. Ngunit tandaan mo, babalik ako sa mundo ng mga mortal. Babalikan kita. Kaya hintayin mo ko, Sonia. Patawad. Wika nito. Bigla na lang siyang naroong muli sa harap ng malawak na salamin. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na nagkaroon ng puting usok. Ngunit natakpan ito ng itim na kulay. Kahit refleksyon ng mukha niya ay hindi na niya makita. Adonis! Sambit niya. Wala na. Hindi na niya maaagaw sa prinsesa ang nobyo. Tuluyan na itong ikakasal sa kauri nito. Nagmukmok siya dahil sa nangyari. Hindi niya matanggap. Ngunit anong magagawa niya? Makapangyarihang nilalang ang kanyang kalaban. Mag-isa nga lang niyang inaalagaan ang sarili hanggang sa mga anak. Tuluyan nang hindi nagparamdam si Adonis. At wala na rin siyang naging balita dito. Hanggang sa lumipas ang ilang mga buwan, karga ng yaya ang kanyang anak ang isa. Habang tulak niya ang isa, sakay ng stroller nito. Oo, kambal ang naging anak nila ni Adonis. At wala itong alam sa kanilang anak.
Ngunit hindi na siya nagkaroon pa ng interes na muling maglandas ang kanilang mundo. Ibinaunan niya ito sa limot at ayaw na niyang pag-usapan kapag tinatanong ng iba ang tungkol sa ama ng kanyang mga anak. Nadaig pa ang mga anak ng dayuhang Kastila dahil sa sobrang gagwapo. Kulay kaki ang mga balintataw ng mata at nagmamansana sa pagiging rosas ang mapuputing balat na mga ito. Kahit sinong makasalubong nila ay napapatitig sa mga anak niya. Nagpaalam saglit ang kanyang yaya na magbanyo, kaya tumambay muna siya sa isang sulok ng mall. Nang biglang may kumuha sa kanyang isang anak sa stroller. "Bitawan mo ang anak ko. Kung hindi ay tatawag ako ng pulis. Kidnapping niyang ginagawa mo." Banta niya. Ngunit nagulat siya nang mapagtanto kung sino ito. "Adonis? Anong ginagawa mo dito? Bitawan mo ang anak ko." Galit na wika niya. "Nakita mo ang lahat. Alam mo kung paano nila ako kinokontrol. Kaya sana wag mo akong kamuhian. Tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Ang makawala sa kanilang panggigipit." "Anong ibig mong sabihin?" tanong niya. "Kailangan nating makaalis sa lugar na ito, Sonia. Baka nasundan nila ako dito. Lalayo tayo kasama ang ating mga anak." Wika nito. Namumula ang mga mata. Tila ba nais nitong maiyak. "Paano ako magtitiwala pang muli sa iyo kung maraming beses nang nasira, Adonis? Ilang beses kang nangako na aalagaan mo ako, kami ng mga anak ko. Pero nasan ka? Mag-isa kong tinaguyod ang mga anak ko." Hindi alam ni Adonis kung paano pa magpaliwanag. Taglay nito ang kapangyarihan, ngunit hindi sapat ang kapangyarihan nito kung pinagkaisahan ng maraming kauri nito. Lalo pat ang mga magulang din ito ang kaanib ng kalaban. "Paniwalaan mo ako, kahit ngayon lang, Sonia. Ang tagal kong naghirap, kung alam mo lang." Miserable ang mukha nito at pinipiga ang kanyang puso habang tinitignan ang mukha ng dating nobyo. Gusto niyang paniwalaan ang mga sinasabi nito. "Umalis na tayo bago pa tayo mahuli ng mga nakasunod sa aking mga kawal ng kaharian." Wika nito. Agad siyang sumunod dito habang karga nito ang isa sa kanilang anak. Tulak niya ang stroller kung saan ay naroon ang isa pa nilang anak. Patungo sila sa kotseng nakaparada sa likod ng mall. "Anong ibig sabihin nito, Adonis? Bakit parang planado lahat?" Takang tanong niya. "Ilang araw na kitang lihim na pinasubaybayan sa bahay. Ang alaga kong kwago, ang lagi kong inuutusan para magbantay sa inyong mag-ina ko. Sa wakas, nagkakaroon ako ng pagkakataon na makatakas. Magkasama kayo ng mga bata. Hindi na tayo magkalayo pa. Aalis tayo patungong ibang bansa. Pupunta tayo ng North Korea." Litanya nito. "Hindi, ayokong sumama. Kasal ka kay Razel. Huwag mo kong gawing kabit." "Hindi ka kabit. Hindi nangyari ang inisip mong kasal namin ni Razel. Hindi ako pumayag. Kahit pinarusahan nila ako ng paulit-ulit. Dahil hindi ko magawang mahalin ang babaeng iyon. Makasarili sila. Alam mo ba nung nawala ka sa paningin ko, ay gusto ko na ring mamatay. Handang-handa na akong mamatay pero hindi nila ginawa. Ewan ko. Basta wala na akong pakialam nun." Hindi siya sumagot. Naiyak siya nang marinig iyon. Hindi niya alam kung bakit may kakaibang nabuhay na pag-asa sa kanyang puso. "Kala ko ay nabandona mo na kami ng mga anak natin." Naiiyak na wika niya habang nasa loob ng kotse. Hindi mangyayari iyon. Wala na sa Razel. Maaari na tayong magpakasal
at mag-umpisa muli. Sagot ni Adonis. Mas lalong nabuhay ang kanyang pagkatao na maging buo sila. Alam niyang totoo ang sinasabi nito dahil makikita iyon sa mukha, lalong-lalo na sa mga mata ng nobyo niya. Muling nabuhay ang pagmamahal sa kanyang puso. Handa na siyang magtiwala dito muli, alang-alang sa kanilang kambal na gusto at pinangarap niyang magkaroon ng buong pamilya. Isang kakaibang lugar ang kanilang narating, sa gitna ng isang gubat kung saan ay may magagandang tanawin. Maraming mga kakaibang ibon na noon lang niya nakita. Hindi man lang niya naramdaman na naroon na sila sa nakakatuwa na lugar na iyon. Anong lugar ito? Tanong niya. Nasa kaharian tayo ng mga engkanto. Ngunit huwag kang matakot. Ligtas tayo dito. Kasi sa mundo ng mga tao nila tayo hinahanap. Huwag kang mag-alala. Babalik tayo sa mundo ng mga tao kapag tahimik na ang buhay natin. Wika ni Adonis. Lihim na nagbunyi ang kanyang puso. Masusulit na din nila ang mga oras na magkasama sila. Nakasunod sila sa mga tauhan ng binata. Papasok sa malaking bahay. May naghihintay na bagong yaya para sa kanilang anak at alam niyang mga engkanto ang mga ito. Ang mga katulong din ng mga engkanto ang umaasikaso sa kanilang pagkain. Sinulubong sila ng 2 katulong para alalayan patungo sa kusina. Samantalang ang kanilang anak ay kinuha ng bagong yaya at inasikaso kasama ang magiging yaya nito. Saan dadalhin ang mga anak ko? Tila may takot sa kanyang boses. Hindi sila mawawala sa iyo, mahal ko. Aalagaan silang mabuti ng mga yaya nila. Magtiwala ka. Nasa pangangalaga ko kayo. Wika nito. Diretso sila sa kusina. Nakahain na roon ang napakaraming pagkain na animoy may handaan. Si Adonis mismo ang nag-aasikaso sa kanya. Hindi ko na ito mauubos, Adonis. Saad niya. Kailangan mong kumain ng marami. Sobrang payat mo na Kailangan ko magdoble alaga sa'yo. Babawi ako. Sagot nito. Wala siyang magawa kundi ang ubusin ang pagkaing inilagay nito sa kanyang plato. Masarap din kaya nainganyo siyang damihan pa ang kain. Hindi pa siya nangangalahati sa kanyang plato, samantalang si Adonis ay hindi na kumakain at panay na lang ang subo sa kanya. Nahihiya tuloy siyang lumamon. Huwag kang mahiya sa akin, ano ko ba? Malapit na kitang maging asawa, kaya dapat magiging bukas tayo sa isa't isa. Wika pa nito. Pagkatapos kumain ay pumasok sila sa isang malawak na silid. Binigyan siya nito ng damit at itinuro ang banyo upang maglinis ng katawan. Maging ang sabong nasa banyo ay napakabango at tila ba ay mamahalin na buong buhay niya ay noon lang niya naamoy. Parang hindi na siya titigil sa kakakuskus ng kanyang balat. Napakasarap amuyin dahil hindi matapang sa ilong. Natagalan tuloy siya sa loob dahil tila nilalaro na niya ang sabong iyon. Nang biglang, ang tagal mo, kaya pumasok na lang din ako. Sambit ng binatang bigla na lang lumitaw sa kanyang harapan. Napatakip siya ng kanyang katawan gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit mas niyaka pa siya nito at kinuha ang kanyang kamay at inilagay sa balikat nito. Ayos lang. Ginawa na natin to ng maraming beses, di ba? Hindi ka nasanay. Bulong nito sa kanya. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili sa mga sandaling iyon. Pakaramdam niya ay nakalutang ang katawan niya sa mga sandaling iyon. Sa tagal nang hindi sila nagkita, parang naninibago na siya sa presensya nito. Tigilan mo ko, Adonis. Wala pang 1 taon buhat nang ipinanganak ko ang kambal.
Hindi mo ako pwedeng galawin. Alibay niya. Ngunit ngumiti lang ito. Alam niyang hindi niya ito mapigil sa mga nais nitong gawin. At alam niya sa kanyang sarili na namimiss na rin niya ito ng sobra kasi masarap daw iyon. Totoo ba yun? Kaya pinaubayan na niya rito ang lahat. Muli siyang nagtiwala sa pangako nitong hanggang sa pagwawakas ng kanilang kwento ay sila pa rin at walang magiging hadlang. Pagkatapos nilang maligo at gumawa ng gumawa ng makabundong bagay, ay mahimbing silang nakatulog ng magkayakap. Nawala bigla ang kanyang alinlangan at takot ng magkasama niya ang nobyong engkanto. Wala na siyang mahihiling pa. Kompleto na ang kanyang buhay dahil kasama niyang muli ang kanyang mag-ama. Pagkagising ni Adonis ay wala na sa kanyang tabi si Sonia. Agad na taranta ang binata. Kaya dali-dali itong bumangon. Tinignan niya sa sala. Wala ito. Tinignan niya sa banyo pati kusina. Wala rin. Kaya bigla siyang nag-alala. Hanggang sa lumabas siya ng bahay. Nandito ka lang pala sa hardin. Halos mabaliw na ako kakahanap sa iyo. Busangot nito. Bakit? Natatakot ka bang mawala ako sa buhay mo? Sa tagal nating nagkawalay, hindi na ako makakapayag na muli tayong paghiwalayin ng kahit sino. Magwawala na ako ng sobra. Wika nito habang yakap siya nito sa likod. Ang saya ko, Adonis. Alam mo bang hindi ko inasahan na muling mangyari ito? At hindi ako papayag. Hindi ako titigil hanggat hindi ko kayo mahahanap na mag-ina ko kung sakali. Salamat, Adonis. Ngiting wika niya. Haplos ang mga kamay nitong nakapulupot sa kanyang bewang. Ipinasyal siya nito sa paligid ng mansyon. Sa labas pa at sa magandang tanawin. Katulad ng mga immortal na mga bulaklak at halaman na hindi kakitaan kahit kaunting tuyong dahon. Luntian lahat at makukulay ang mga bulaklak. Maging ang mga punong kahoy ay sobrang yabong. Buhay na buhay habang nakikisaliw sa hampas ng hangin sa paligid. Tuwang-tuwa siya dahil sa wakas ay nakapag-ikot na siya sa mundo ng mga engkanto. Nakikita niya kung ano pa ang mga nilalang sa labas. Gaya ng mga ligaw at talagang hayop na tila walang pakialam sa kanila. Maging ang mga ito ay kay linis na mga balat. Parang gusto niyang lapitan. Ngunit natatakot siya na oras na lapitan niya ang mga ito ay susugurin siya. Kaya nagpasya na lang siya sa pagmamasid ng mga ito at sa buong paligid. Ang ganda ng mga tanawin at mga nilalang sa bawat sulok ng lugar na ito, Adonis. Talagang mawawala ang mga alalahanin mo. Kahit ang mga tanim ay buhay na buhay. Manghangwi ka niya. Oo, mahal ko. Sobrang ganda dito. Mawawala ang stress mo dito. Lahat ng mga bagay ay buhay na buhay at magaling makisama. Alam nila kung malungkot o natatakot ka. Kaya umaayon sila sa iyong damdamin. Litanya ng binata. Marami pang magagandang tanawin. Ngunit paggabi na. Kaya nagpasya si Adonis na bumalik na sa mansyon. Dahil marami nang maglalabas ang nilalang kapag gabi. Delikado ang mga nilalang sa mundo ng mga engkanto kapag gabi. Marami ang mga halimaw na nangangain ng kapwa. Yung mga class S na halimaw. Kaya minabuti na ng binata na umuwi. Ayaw na nitong mapalaban. Lalo pat kakapahinga lang nito mula sa matinding labanan. Upang maipanalo ang kalayaang makasama ang babaeng mahal nito. At walang iba kundi siya. At ang kasama na ang kanilang anak. Noong pabalik na sila sa hindi inaasahan. Bigla silang hinarang ng 4 na nilalang, kaya muli na naman siyang mapapalaban. Ang tindi talaga ng pang-amoy ng inyong amo.
Natuntunan niya agad ako dito? Tanong ni Adonis. Kinabahan siya ngunit baliwala lang sa binata. Pasensya na, napag-utusan lang. Kaya wala kaming magagawa. Sagot ng kawal. Dati itong tagasunod ni Adonis, ngunit naging bihag na ng kaharian nila Raizel. Kaya ang angka na nito ang sinusunod at hindi ang angka ni Adonis. Paano na Adonis kung natunto na tayo ng mga angka ni Raizel? Ibig sabihin ba ay muli na naman tayong mawawasak? Huwag kang matakot, mahal ko. Hindi tayo pababayaan nila ama. Nagkausap na kami at naiintindihan na nila ako. Nananaig pa rin ang pagpapahalaga at pagmamahal nila sa akin kaysa sa kaharian. Kaya huwag kang matakot. Ibawi na rin ni ama ang makapangyarihang baton. Kaya huwag kang mag-alala. Kayang-kaya natin silang labanan. Ilang sandali pa ay bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan ang ama at ina ng binatang engkanto. Salamat at nandito kayo, ama. Wika ni Adonis. Naramdaman kong nasa panganib ka, anak. Darating pa ang maraming kasamahan ng mga ito. Kaya nandito kami para samahan ka sa laban mo. Ilang sandali pa ay nagsulputan na ang mga nilalang na sakop ng kabilang kaharian. Hindi siya nag-aalinlangan dahil ramdam niyang mas malakas ang pwersa ng angka ni Adonis. Biglang nagpalita ng malakas na enerhiya. Ginagamit ng hari ang makapangyarihang baton at ginamit rin ni Adonis ang kapangyarihang taglay nito. Kaliwat kanan ng liwanag at tila ba nasa harapan siya ng isang pantasyang live na palabas kung saan ay bawat nilalang ay may taglay na kapangyarihan. Hanggang sa sumulpot ang dalagang si Raizel at balak nitong atakihin siya. Ngunit bago iyon mangyari ay naharang na ito ni Adonis. Galit na galit dito ang kanyang nobyo kaya hindi nito tinantanan ang engkantada hanggat hindi nito naikulong sa isang malinis na bote. Nang makakuha ng pagkakataon ng binata na atakihin ito, ay agad nitong ginamitan ng kapangyarihan. At bago pa man ito makatakas, ay hinatak na ito ng kapangyarihan ni Adonis hanggang sa tuluyan na itong maikulong sa bote. Nang makita ng mga alagad nito ang nangyari, ay kanya-kanyang takas na ang mga ito hanggang sa tuluyang naglaho lahat ng mga kalaban. Hindi na sila manggugulo pa, anak. Bumalik na kayo sa mundo ng mga tao. Ako na ang bahala sa mga magulang ni Raizel. Wika ng ama ni Adonis. Niyakap niya ang binata. Naging kampante siya dahil sa narinig. Magiging masaya na ang kanilang buhay dahil wala nang manggugulo pa sa kanila. Narinig mo yun, mahal. Magiging tahimik na ang ating buhay sa mundo ng mga tao. Sambit ni Adonis. Oo, mahal. Magiging masaya na tayo palagi. Sagot niya. Magpapakasal na tayo, mahal ko. Magiging isang buong pamilya na tayo. Ama, kailangan niyong dumalo ni ina sa kasal namin ni Sonia. Aasahan namin ang inyong pagdating. Wika ni Adonis. Abay, syempre. Narating kami, mga anak. Gagawin nating masaya ang inyong kasal. Isang bongga at ingrante. Na kahit ang mga tao sa paligid niyo ay hindi makakalimot at sa magiging anibersaryo ng inyong pag-iisang dibdib. Litanya ng supportive nitong ama. Wala na siyang mahihiling pa. Ang ganda ng buhay na ibinigay sa kanya at ang tanging hiling niya ay hindi na matatapos ang kaligayahang kanilang tinatamasa. At wala nang magiging asungot pa sa kanilang pagsasama. Bawat buhay ay may sariling kwento. At ilan lang sa magandang kwento ng buhay ang nangyari sa kanila. Na hanggang sa pagtanda nila ay hindi sila magsasawang gunitain ang mga bagay-bagay
Dahil ang pagmamahal ay kayang gumawa ng isang imposibleng bagay na maging posible sa huli. At dito na magtatapos ang kanilang kwento. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig at tumapos sa kwento nila Sonia at Adonis. Kaya sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe mo na yan. Baka makahanap ka ng engkanto o engkantada na magmamahal sa iyo ng totoo. Alright. Wakas.